Muli, magandang araw! Narito na tayo sa anim, ang pagsusuri ng ginamit na datos sa pananaliksik. Ang pagsusuri ng mga datos ay nagpapatibay, nagtitipon at nagbibigay kahulugan sa mga datos sa panahon at kalidad ng isang saliksik. Ang pagsusuri ng datos ng isang saliksik ay napakahalaga dahil nagbibigay ito ng paliwanag ng iba't ibang mga konsepto, teorya, frameworks at mga pamamaraan na ginamit. Kalaunan ay nakatutulong ito sa paggawa ng konklusyon at mapagpatunayan ng hypothesis o panimulang haka. Ang modulong aralin na ito ay magbibigay ng kasanayan sa pagsusuri gamit ang mga datos sa pagsasaliksik ng isang proyektong panturismo. Halimbawa, pagsusuri ng isang promo coupon o brochure na lubos na makatutulong sa iyo sa pagkatuto ng Filipino 7. Magsimula tayo sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Magbigay ng 3 hanggang 5 magagandang lugar o tinatawag na tourist spot sa iyong bayan o probinsya. Ipaliwanag kung bakit itinuturing na tourist spot ang lugar na iyong napili. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno o sa iyong sagot ng papel. Maaaring pumili sa mga nagawang ito. Paliwanag mo kung paano mo isusulong ang magagandang lugar na iyong naitala. Ano sa palagay mo ang pwede mong gamitin upang maisulong ang turismo sa inyong lugar o probinsyang napili. Bibigyan kita ng 3 minuto para tapusin ang gawain ito. Ang oras mo ay magsisimula na.
Dadako tayo ngayon sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Tukuyin kung anong mga produkto o kumpanya ang nagtataglay ng sumusunod na tagline. Habang pinanonood mo ang video, ay tutukuyin mo kung anong produkto o kumpanya ito. Isusulat mo ang sagot sa iyong quaderno o sa sagutang papel. Involve ka dito. Kailangan ba i-memorize yan? That's easy as LBC. Sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Family rubbing alcohol, hindi lang pang-pamilya, pang-sports pa. May liwanag ang buhay! Umako tayo sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Suriin ang iyong naging kasagutan sa gawain dalawa. Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa iyong kwaderno o sa sagutang papel. Una, sa iyong palagay, paano mo nasagutan ng maayos o mabilis ang mga produkto o kumpanya na nagtataglay ng mga tagline na iyong napanood? Kalawa, ano ang implikasyon ng paggawa ng slogan o tagline sa mga mamamayan at sa kumpanyang bumuo nito? Ikatlo, batay sa iyong natutuhan, ano ang kaugnayan ng turismo sa advertisement o mga patalastas? Bibigyan kita ng 3 minuto upang tapusin ang gawain ito. Magsimula ka na! advertisement ang brochure na madalas gamitin ng mga turista upang maging gabay sa paghahanap ng lugar na nais nilang puntahan. Tulad ng ibang uri ng advertisement o patalastas,
Kailangan itong paglaanan ng panahon, sapat na detalye, at masusing pagdalagay ng iba't ibang larawan at disenyo na angkop sa tema at layunin ng gagawing brochure. Narito ang mga bagay sa pagsusuri ng isang proyektong panturismo o travel brochure. Hanapin ang kahulugan o ipaliwanag ang bawat gabay. Isulot ang titik ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga gabay. Una, nakapupukaw pansin o atensyon ang pabalat o cover nito. Ikalawa, alamin ang target na audience. Ikatlo, payak at malinaw ang nilalaman, introduksyon o panimula. Ikaapat, tiyakin ang lokasyon ng mga prominente o kilalang pasyalan upang maisama sa brochure. Sunod, alamin ang lugar kung saan maaaring kumain at magpahinga. Mga larawan ng mga lugar na maaaring pasyalan upang makaakit ng audience. Ikasiyam, mahalaga na ilagay mo ang halaga ng transportasyon o ang gagastusin upang mapaghandaan. Narito ang mga paliwanag. Makatutulong ito ng malaki sa mga turista upang mapaghandaan ang mga maaaring gastusin upang makapagtabi ng sapat na halaga. Naglalarawan sa lugar ukol sa kasaysayan. Maaaring gumamit ng iba't ibang tagline o dialekto na makapupukaw ng interes sa turista. Ikatlo, higit na mapagbibigay ng ideya sa turista ang mga larawan na ilalagay sa brochure. Ikaapat, ang pagkakaroon ng malinaw na brochure sa pagsasalang-alang ng pagpili ng mga lugar na maaaring ayon sa budget ng mga turista ay napakahalaga. Kailangan tiyak ang lugar na maaaring pagkainan at naghahanda ng mga delicacies ng nasabing lugar. Marapat na isama sa brochure ang mga lugar na maaaring puntahan o maaaring bilihan ng mga pasalubong. Kapito, magkakaroon o kailangan magkaroon ng malikhain at magandang pabalat na makatutulong upang higit na makakuha ng interes o atensyon sa mga turista. Ikawalo, higit na magiging madali sa mga turista ang paghahanap ng mga landmark o tourist spot kung nakalagay ito sa travel brochure. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Suriin ang travel brochure na aking ipakikita batay sa mga gabay na iyong narinig na aking binanggit kanina sa gawain ikatlo. Magbigay ng puna sa bawat datos na kinakailangan sa isang travel brochure. Isulat ang iyong rekomendasyon sa iyong kwaderno o sa sagutang papel. Pansin ang travel brochure sa aking bandang kanan. Bibigyan ko na mo ito batay sa mga gabay. Bibigyan kita ng 3 minuto upang gawin ang gawain ito. Magsisimula na ngayong oras.
pagkatuto bilang ani. Humingi ng tulong sa magulang o kapatid o guardian upang makakuha ng isang halimbawa ng travel brochure o promotional coupon. Suri ng mga datos na ginamit dito gamit ang mga gabay na binanggit kanina. Sumulat ng rekomendasyon o obserbasyon sa bawat pamantayan. Naghanda ako ng isang travel brochure mula sa Buendia Travel and Tours na may kompletong package tungkol sa isang lugar na kasama sa coupon. Bibigyan ko lang ito. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong kwaderno o sa sagutang papel. Bibigyan kita ng 3 minuto upang tapusin ang gawain ito.